Hello everybody! Welcome to my channel. Ang topic po natin ngayon ay tungkol sa mga pangitain. Naniniwala po ba kayo sa mga pangitain? Ako po naniniwala ako dahil nasa kasulatan po yun. Katulad ng pagbabago ng kulay ng araw na magiging pula kapag malapit na ang end. Pero nasaad naman na hindi natin alam kung kailan yun. Mga pangitain lang po yun na malapit na. At katulad ng isang puno ng fig. Yung puno ng fig ay parang bulaklak ang dahon, tapos ang bunga ay bilog, ang loob ng puro buto. Nakaraang September, napansin ko lahat ng fig ay maraming bunga at kumpleto ang mga dahon nila. Ngunit isang puno ang napansin ko sa isang bakuran ng mga Chinese na wala ng dahon pero may bunga, ang bunga ay hindi pa hinog. Lahat ng dahon ay nahulog. Nabasa ko po sa Revelation yan na ang puno ng fig ay malalaglag. Kapag nalaglag ang dahon ng fig at ay malapit na ang summertime at malapit na ang end. Pero hindi summertime ang parating ngayon eh. Iniisip ko, taglamig. At sabi ko, bakit yung puno na yun ay walang kadahon-dahon? Puro bunga. Siya lang yung punong ganon. Kasi yung mga fig na nakikita ko, nakasama niya, may mga bunga po, pero maraming dahon. Yun po yung pangitain na nakita kong dalawa na nakasaad sa Bible. At kaya pinag-aralan ko yon, pumunta ako dito sa bahay. But anyway, this is siya, and this is Israel Hotel Housekeeper Channel. Hello! Ikikwento ko sa inyo yung mga pangitaing nakita ko ngayong araw na to. Pero bago ko po ikwento sa inyo, please click like, subscribe, and click the notification bell para patuloy niyong masubaybayan ang buhay namin dito sa Israel. Nagdesisyon ako ngayong araw na to kasi 10 o'clock pa po ang pasok na bumalik sa bahay dahil iniisip ko ang pusa. Kasi parang naging pet ko na pero hindi po talaga sa akin ang mga pusa na yon. Nasa Bible po kasi na give good care of your pet. Nasa kasulatan din yon. Pangalagaan mo sila. And then, bumalik ako dito para kung may tatapon pa ba ako, wala na. Wala na akong may tapon. Nakita ko, stand ang camera, binili ko sa ukay. At para lang ito sa mga camera talaga. Hindi sa cellphone. Ngayon gagawin ko na lang ng paraan paano ako maglalagay ng bagay dito na pwede kong ipatong yung cellphone para hindi ako nahihirapang mag-vlog. Bibitbitin ko ito ngayong umaga. Kaya sabi ko, before 8:30, dapat naglalakad na ako pabalik. At yung po mga pangitay na yon ay nakita ko kanina umaga sa pagsikat ng araw ay pulang-pula. At sabi ko, bakit pulang-pula? Mapayapa po kasi kahapon at ngayon. 2 araw po ang nakalilipas, bumisita po si President Biden dito sa Israel at sinalubong siya ng maraming racket ng mga kalaban. Kaya maraming sirena na narinig dito sa aming lugar sa Beersheba at sa Tel Aviv. Ngayon po mapayapa at balita ko ay i-release yung mga 2 hostage na American nung pagdating ni Biden. Pero hindi ko pa po alam kung saang lugar daw po yun i-release kung palalayain yung 2 hostage na yon. And I pray na sana hindi okay pa sila at hindi sila tinurture. And
Panoorin niyo po yung mga larawan na nakuha ko at mga video. And thank you for watching. Okay, enjoy watching. Grabe, ang araw ay pulang-pula. Pulang-pulang sikat ng araw. Yan po, bomb shelter yan. Dumaan lang ako. Tingnan ko bukas. Yan. Tahimik po kasi Shabbat.
Tapos yan po yung sinasabi kong fig tree. Maraming bunga pero hindi po hinog ang bunga. Wala na pong dahon. Naglaglagan ang mga dahon niya. Yung compound yun, ano yan, tirahan ng mga Chinese. Napakaganda ng bunga ng dates kapag tinatamaan ng sikat ng araw, parang ginto. Walang nag-harvest kasi syempre kaguluhan. Halos lahat ng puno ng dates, napakaraming bunga.
Yan yung kaninang paggising ko kaninang umaga, pulang-pula yung araw. Pinokos ko siya, nakita ko yung kalagitnaan niya puti pero yan pulang-pula po yan, yan yung reflection niya kaninang umaga. Mga isang minuto ko yata binidyo yan kasi talagang pulang-pula. Iba, kakaiba ang pagkapula niya. Okay, enjoy watching. Thank you for watching and have a safe day, Israel. God bless us. God bless the people of Israel. God bless all the people of Israel. May all of people here will be safe in peace. In Jesus' name. Amen. Ang Diyos lang nakakaalam kung kailan o saan at kung paano matatapos ang daigdig. Isa lamang po itong pangitain. Bye-bye.